sa amin yan. Pinadala ng lalaki sa'yo? Oo, sa kapatid ko. Bakit? Iwan ko, nag-away siguro sila. Yun ang pinadala ng lalaki sa kapatid ko ng mga, may mga ano pala nga yun, may mga video at saka, Pero, kasal kayo? opo ma'am, may marriage contract ang dala eh. Dala mo marriage contract mo. May mga anak kayo? Opo, 4. 4. Ilang taon ng mga bata? 14 yung panganay namin at saka ang bunso, 7 years old. Nasaan yung mga bata? Nasa Masbate po. Sino nag-aalaga sa mga bata? Iniwan lang namin sa mga ano, sa Nanay mo o nanay niya? nanay niya. Nanay niya? Opo. Okay. Dito, nagsasama kayo, hindi? Sa Nagsama Maynila? kami sa Las Piñas, kaya lang iniwan ako doon sa Las Piñas, tapos hindi nagsabi kung saan siya titira. Umuwi sa Masbate, Oh. tapos bumalik dito mga 1 linggo lang siguro. Hindi ko na alam kung saan tumira. Pero sabi mo, hindi ito ang unang pagkakataon na nahuli mo siya. Opo ma'am, kasi yung nag-email palagi yan, nakikita ko sa ano niya kasi di ko marunong mag-email. Pinabukas ko sa anak ko yung email niya. Oh. Yung tawagan niya sa lalaki niya, ano, Love ang tawagan nila. Samuel Cabudillo yung apelyido. Love. Opo. Ay, kailan mo unang nahuli? Matagal na ma'am. Pinatawad ko yan kasi naawa ko dun sa mga anak namin. Ilan ang anak ninyo noon? Nung unang mo siyang nahuli? 4 na. 4 na. O, 4 na. So yun ang unang pagkakataon. Opo. Pinatawad mo. Tapos naulit na naman. Yung isa pang niyang lalaki, dun lang sa Laguna. Sa, Iba-ibang lalaki ito. Opo ma'am. Saka trabaho niya sa cook. Sus Mariosep. Nababasa ko sa mga message nila sa nagtitik sila sa number lang. Kasi kinukuha ko yung number niya sa cellphone niya at saka sinasalpa ko sa cellphone ko. Oh. Kaya nababasa ko yung mga chat ng lalaki. Na-confronta mo ba ang asawa mo tungkol dito? Natanong mo siya? Oo, pinagsasabihan ko. Kaya lang nagagalit din. Anong paliwanag niya? Inaamin niya na meron siyang kalaguyo? Pinagmamalaki pa nga sa akin yung kalaguyo niya. Pati yung lalaki na yan na nakuha sa video. Oh. Ang sabi sa akin, ano daw, nagsiselos daw. Sinong di magsiselos? Mag-asawa kami. Ito bang lalaking ito, may asawa o ano May ba? asawa, isang kasama niya doon sa PT, sa cook na pinagtatrabaho niya dati. May asawa kasi nag-aaway sila sa chat ng asawa ng lalaki. So may ganyan, may skandalo pa. Alam ba ng mga anak, nalalaman ba ng mga bata ito? Ay, hindi siguro. Hindi naman Mariosep. nakikita. Pero kasi kung pinapadala sa kung kani-kanino, meron kang 14 anyos. Magandang hapon sa iyo, Liza. Ano ba ito, Liza? Tama ba ito? Na meron kang ang ibang lalaki na? Iniwan mo na bang tuluyan si Jonathan? Hindi po. Ano? Hiwalay na po kasi kami niyan. Kailan pa? Noong 2023 ng October yun. Nag-aaway lang tayo, hiwalay ka agad. Sino ba itong si Henderson? Si Anderson? Nakilala ko lang po yan doon sa Laguna. May relasyon ba kayo nito? Wala nga kami 1 buwan. Boyfriend ko yan. Nang 1 buwan lang? Hindi nga nag-1 buwan. Hindi umabot ng 1 buwan. Tapos, bakit niya kaya binidyohan yun? Hindi ko din po alam. O, hindi na kayo nagkikita ngayon nung... Hindi po. Siya kasi nagtulong sa akin na nag-support sa akin nung pa lang ako, nagsisimulang trabaho kasi wala pa akong pera. Saan mo nakilala? Doon po sa Laguna. May asawa din ba yon si Anderson? Hindi ko kilala eh. Ha? Nagpapahawak ka ng kung ano-anong bahagi ng katawan mo tapos hindi mo kakilala? Sabi niya kasi may asawa siya dati, walay din. May 4 na anak ka. Ha? Ako paalala lang sa inyo ba? Maghiwalay man kayo, magkaroon kayo ng ibang mga relasyon. Tandaan nyo lahat ng ginagawa ninyo, babalik at babalik rin sa inyo yan. Unahin natin yung kapakanan ng mga bata. Yung mga bata man po yung inuuna ko. Hindi nga siya nagbibigay ng suporta. Simula nagawalay kami. Ngayon lang na hindi ako nagbibigay, mga 3 buwan. 2023 po kami nagawalay ng October. Hindi nga siya nagbigay ng suporta. Sa Di, mama, ngayon, iniwan ko sa 3 buwan mama lang, ko. Tapos kinuha niya yung mga bata. Tapos hindi masumama. Yung bunso lang yung kinuha. Kasi yun yung nasa side ko dapat. Kasi 5 years old pa lang. Kinuha niya para makasuha nila ako. Nasaan ngayon yung 5 years old na yan? Nasa bahay po yung 4. Nasa iyo na lahat. Opo. Jonathan, ano ba ang gusto mo mangyari ngayon? Gusto mo magbalikan kayo? Mukhang gusto mo bang subukan Ilang beses na po kami nagbalikan. Binigyan ko siya ng chance. Wala pa rin. Ganun pa rin. Dinududahan niya ako maraming lalaki. Wala man po. Marami sinisin sa akin na picture galing pa sa mga pinsan niya.
Sino yung dalawa, ma'am? Kasi pangatlong beses ka na daw nahuli. So, sino yung una, pangalawa? Hindi ko po alam. Yung sa email na nababasa ko, yung lalaki Samuel Cabedillo ang apelyido. Biro-biroan lang po yun. Ang Kasi tawagan yung, nila, love. Ang tawagan nila. Sa Kayo, nag-I love you pa nga sila eh. Ano ba tawagan ninyo sa isa't isa sana? Yung pangalan lang. Pangalan lang. Maglagay ka na din. pero po, Ano? siya po una nagloko, ma'am. Ganun. Wala po siyang trabaho. May tindahan po kami. Ako lang po nangungutang po ako para mabuhay kami. O tapos, babae Walang ito. trabaho, opo. Kapitbahay lang namin. May nangyari sa kanila. Tapos yung cellphone na may ebidensya ako, binasag niya nung nagbalikan kami para walang ebidensya. Ilang beses po sila nagkita. Tapos pinatawad ko siya para lang sa mga bata. Tapos sa sunod po, umulit pa siya. Tapos pinagbuhatan ka Marami pa siyang ka-chat. Huli-huli ko po kasi na-open ko yung account niya. Marami akong ebidensya, binasag lang niya ng cellphone ko para walang ebidensya. Pero umabot kayo sa DSWD, ha? Opo. Ang party list na masasandalan. Axia yes. Mayang hapon, Ma'am Hazel. Good afternoon. Ma'am Hazel, apparently, meron na silang record dyan dahil si Ma'am Liza ay nagsampa ng ikaw ang nagkaso kay Jonathan. Tama ba? Opo. Oo. At dahil sa pananakit, no? At meron na kayong kasunduan tungkol sa mga bata. Opo. Kung paano ang sustento, ganun. Okay. Ma'am Hazel, kung sakasakali, ibabalik na naman natin ito sa DSWD para may mamagitan sa kanila. Yes po. Siguro po, ma'am, check po namin yung yung file Records. namin with Oo. regards sa kanya sinabi na naka-report na dito. And siguro nag-ask lang sila ng advice sa custody ng ng kanilang bata, ng kanilang anak. Pero hindi ko po natatandaan kung nag-pursue siya ng case against kay Jonathan. Okay. Kasi nasaan ba ang mga bata? Nasa kapitbahay nyo lang o nasa nanay? Nasa bahay ko po. Nasa bahay mo. Sinong kasama nila doon? Wala po. 14 years old. At saka ang bunso ay? Ilan taon? Pinaanuhan ko sa kapitbahay ko. Pero nung isang araw, pinaano ko na po kasi wala na akong pang... Paano ang mga bata? Sino nag-aasikaso? Yung ko po, friend po, kapitbahay. Kapitbahay. Paano kinakain ng mga bata? Sino nagluluto? Pinapalutuan ko po. Nagpapadala ka ng pera doon? Ako lang naman po nagsusuporta. Jonathan, ano? Magpapadala naman po sana ako, kaya lang wala na akong makontak kahit isa. Mula nang umalis niya sa May magulang ka Listahan naman na doon sa pwede Las mo Piñas. naman Yung padalhan para ibigay sa mga anak natin. Nandun Wala ba naman ang akong mga makontak. magulang ninyo? Nasa Masbate ba? Yung magulang niya po, Oh. may mga kapatid siya, nandun naman. Kung gusto niya magsuporta, pwede niya padalhan para ibigay sa mga anak ko. Tama. Kung gusto niya talaga magsuporta. Ma'am, pwede ba namin na mapacheck na lang sa inyo ang kalagayan ng mga bata? Off the air Sige po, po, ma'am. ibibigay namin yung Opo, address at saka yung sige kung po, kanino inintrega. Kasi kung sa kapitbahay lang, nininervous naman ako dyan. Siya rin, mga bata pa eh. Kumakain ba ng maayos? Home visitation po and to Oo. assess the situation po ng kabataan. Okay. Thank you, Ma'am Hazel, ha? May trabaho ka ba dito ngayon? Meron po. Ano ka? Lady guard ka nga. May trabaho ka. Maayos naman ang pasweldo. Opo. Ikaw, Jonathan, may trabaho ka? Opo, ma'am. Ba't hindi ka nagpapadala ng pera? Magpapadala din sana ako. Wala nang makontak kahit isa doon sa kanila. Yun na nga. Nandun naman pala ang mga magulang mo. Nandun ang nanay. Bakit hindi na lang ibigay yung... Yung umalis siya, nagpapadala naman ako. Binibigay ko sa kanya yung Nagpadala ka? yung pera ko. Minsan, pinapadala ko sa email. May resibo? Meron. Asan? Ay, cellphone ko. Magkano? Magkano akong pinadala resibo. mo? Magkano pinadala mo? Di ka, lang, kada linggo nagpapadala ako. Dito 1K? sa Magkano? Okay. Magkano nga? Minsan 2,000. Yun lang ang 600. Sa mama lang mo ang pinadala mo? araw ko. Sige nga. Tingnan mo nga. Kailan ka huling nagpadala ng pera? Magtatlong buwan na ako, hindi ko nakapapadala ng pera ngayon. Oy, Sus Mariosep. Kasi wala na akong makontak sa kanila. Si Anderson po, kailan niyo po huling nakausap? August yun. August pa? So, yung video po na yan, mga August, June pa po. June, July, August, mga ganun po. June yat. Ay, Baka naman may ibang boyfriend ka na ngayon. wala po, ma'am. Kasi, Ako.
Ma'am, ganito na lang po, no? Kasal po kasi kayo. Okay po? At meron po kayong 4 na anak. Ang sa amin lang po dito, kung hindi naman po kayo, kahit kayo po ay kasal, kung hindi po kayo mapag-ayos bilang mag-asawa, pwede po kayo kasi mag-usap bilang mga magulang. Pag-usapan niyo po kung ano po yung makakabuti para sa mga anak po ninyo. Hindi po namin kayo pipilitin kasi nakikita naman po namin na toxic na din po kayong dalawa. Napaka-unhealthy na po ng relationship po ninyo at hindi din po maganda sa mga bata kung nakikita nila yan araw-araw. So, ang sa amin, ma'am, kung hindi kayo makapag-usap bilang mag-asawa, mag-usap na lang po kayo bilang mga magulang, ma'am. Kung ano pong plano niyo, sir, ano po bang gusto niyo mangyari? Gusto ko sanang makulong yan eh. Gusto niyo pong mag-file ng case, sir? Opo. Kung yan po yung gusto niya. Alam mo, napakaraming hindi basta-basta na pwedeng magkaso. Kasong kriminal ito eh. Ha? Kung yun lang na, well, anyway, pwede naman yun na maging bahagi ng pagkakaso. Pero ako, practical ako, Shari eh. Anong gagawin mo? Eh di kung nakulong yung ina ng mga anak mo, o edi lalong walang mag-aalaga sa mga bata. Kung wala kang trabaho, construction worker ka. Ako, para sa akin, Shari, mas stable na trabaho ang pagiging lady guard. May agency ka? Meron po. Oh. Asikasuhin natin ng mga bata. Hindi rin tama, Liza, ha, na basta iiwanan mo lang ang mga bata doon na alam ko, naintindihan ko na syempre kailangan kumita ng pera. Pero sigurado ka ba doon sa pinag-iwanan mo ng mga bata? Kapitbahay lang. Opo, ma'am. Kanino mo pinapadala yung pera? Nakakasiguro ka ba na natutugunan yung pangangailangan ng mga bata? Gaano kadalas mong kausap ang mga bata? Kausap ko kanina. So araw-araw. Kagabi. Biro mo yan, yung 14 years old ay napilitan na lumundag ng edad, no? Para matugunan. Hindi naman din- po sana ako magluluwas kung kung meron ngang sustento. nagsusustinto eh. Bakit nagbibigay naman ako ng pera kung Kailan? sasahod ako? Nagsusugal ka ba, sir? Na Saan nga? nainom? Kita mo Hindi para po. sa'yo lang. Hindi para sa mga Umiinom. anak mo. Hindi ko alam kung anong ginagawa niya. Hindi ako nagiinom. Yung pambababae, yung kapitbahay nyo na naging babae niya, totoo ba yun? Hindi totoo yan, ma'am. Kasi Hindi may naman yun sa ebidensya akin. eh. Anong ebidensya mo? Hindi niya, binasag niya kasi yung babae cellphone ko, na ma'am. Pinagsasabi niya sa akin na kabit ko daw. Well, siguro, moving forward na lang tayo, Shari. No? Unahin natin talaga yung mga bata. So, ganito, yung home visit ay mahalaga. So, si Ma'am Hazel Rivas ang susi ng magiging kahinatnan nitong kasong ito. No? Doon muna natin, unahin muna natin, ha? Ma'am Hazel, so meron naman parang next of kin that can exercise substitute parental authority as may be needed. Maging practical tayo. Opo. Sige, pero bibigyan naman po namin kayo ng chance na makapag-usap muna po. No? Sir, at kung wala naman po talaga nangyari, karapatan nyo naman pong mag-file ng kaso sa misis po ninyo. Pero pag-usapan muna po natin yung para po sa mga bata. Kasi kawawa po, lalo na wala po silang kasama ngayon doon, ha? Opo. Okay. Sige po. Salamat Sus Maria po. Josep. Magandang hapon po.